Dahil marami nga tayo mga maring kamatis, kaya naman magsasarsyado nga tayo ngayong araw. May nabili nga tayong solar nga ditong ilaw at inilagay nga natin sa mga gulay nga natin. Sila tatay na nga lang din pala ang bumili ng tilapia dito mga mare. Aba, eto yata si tatay na excite nga ata magtimba nga dito. Tiyak nga kapag tag-ulan nga mga mare, ay lagi nga tayo dung nasa kabila kasi marami dung isda. Libre na naman nga tayo mga mare sa mga isda. Pero sa ngayon nga mga mare, ay bibili muna nga tayo kasi wala pa rin talaga. Pagkarating nga nila, hinugasan ko na nga rin at hinihiwa ko nga siya sa dalawa. Tulong-tulong na nga rin kami mga mare para mabilis na nga rin. Naman etong sira, nag-asikaso na nga rin dito sa paghihiwa nga ng mga kamatis. Napakagaling nga lang kahit tuyong-tuyo na nga yung lupa nga natin sa kabila, pero eto nga napakadami pa rin talagang bunga ng kamatis. Pero nga, pinamilian nga namin mga mare yung talagang malapit na nga mabulok, yung hinog na nga ay na ngayon inuna namin. Para nga hindi masayang siya mga mare, at eto tapos na nga rin ako magugas at pinirito ko na rin. Baka magtaka kayo kung bakit nandito ngayon si Kuya Mark, bali day off niya nga ngayon mga mare. Kaya naman, kumpletong-kumpleto nga tayo manananghalian nga dito sa kubo natin. Medyo nahirapan nga lang si Ran kasi merong malilit nga mga maring kamatis. Ko naman, sakto lang na hindi naman dumikit etong mga pinipirito kong tilapia. Dahil nga marami rin talaga mga mare etong kamatis, kaya nagtulong-tulong na nga sila dito. Talaga namang willing-willing nga kami ngayon mga mare kumilos. Paano habang kumikilos kami, nakikinig nga kami ng Papa Dudut. Ngayon sa naging kasama namin sa pananghalian nga mga mare noon. Tipong kapag alas 12 na ay ayan, alam na namin na may papadudot nga. Abutan pa nga namin na isang beses nga lang yung dati, linggo lang. Pero ngayon nga araw-araw na nga mga mare. O siya, eto nakabili nga pala akong grass cutter na hindi ko na nga kailangan ng gasolina. Kailangan na nga lang mga mare charge yung battery, o diba mas tipid nga to. Ang dami pa nga niyang pa-freebies, at eto ngayon mga mare, meron ng salamin, guantes. Kaya sabi ko nga kay Ran, asikasuhin niya na nga mga mare kasi siya naman mas marunong nga dito. Ito nga mga maring mantika ko, muntik pang masunog. Minsan talaga kapag nagwiwili ka nga sa kwentuhan, nakakalimutan mo nagluluto ka. Pero buti na lang tapos na rin si Ran, kaya nilagay ko na nga rin mga mare. Tingnan nyo naman yung kulay, ang ganda. Susunod nga siguro mga mare, kinamatisan naman ngang manok, dahil hindi pa rin talaga tayo nauubusan nga ng kamatis. Kakatuwa nga lang din, tilapia lang din talaga ang binili nga natin ngayong araw, dahil libre na nga rin tayo sa itlog at syempre dito nga sa kamatis. Ito nga si Ran, abalang-abala pa nga rin siya mga mare. Kung ikaw nga ay may bakuran na napakalawak tapos hirap na hirap ka maghawan, ay pwedeng-pwede nga sa ito, tamang-tama lang. Tipong hindi ka na nga mahihirapan na mabigat nga ito mga mare, napakagaan nga. At ito nga si mama, nagulat ako, nakasunod na naman nga sila. Ano daw, simula nang umalis kami mga mare, iyak na nga daw to ng iyak si Gael at ayaw nang matulog. Kuyari na naman ako sa mga basher ko nga mga mare. Pero sinabihan ko rin naman sila na susunduin ko sila para sabay-sabay nga kami kumain ngayong araw. At eto na nga mga mare, hinalo-halo nga natin, minekos-mekos na para makakain na rin. Tatawa pa nga kami mga mare, alam mo pag nakikinig kami papadudot, may pa-side comments pa nga kami diyang nalalaman. Ibang nakaka-relate kami o kaya naman naiinis kami sa kwento, ganun. Ito namang si Gaela sa kanyang papa nga mga mare. Nga natin yung mga mare na ilalagay sa stroller kasi nga sobrang lubak dito, baka naman mapano yung ulo niya. Mga maring mauga kaya hindi na namin dinadala, kaya ito na nga lang duyang pinagtsatsagaan natin. Kung si Ran, kung kailan kakain na sa pa nga nagdilig ng saluyot niya. Ito ang si mama mga mare, naluloko ni Kuya Mark, paano seryoso dito. Talagang focus na focus nga siya sa pakikinig nga sa radyo. O siya, ito ang si Ran, busy nga rin dito, kaya kami kumain na nga rin at mamaya na nga daw siya. Yung mga oras nga na to, talagang napakainit nga din at walang hangin. Kaya naman ayan, kanya-kanya nga rin kami ng pwesto mga mare para makahanap nga ng hangin. At ito nga si mama, pinauna ko ng kumain. Dahil ito nga si Gael, naghahanap nga rin ng gatas nga niya. Buti na nga lang meron tayong ganitong electric pan na di battery, kaya naman nagiginhawaan nga si Gael. Habang kumakain nga ako mga mare, tinali ko nga dito sa kamay ko yung panduyan ko kay Gael. Para nga kapag umiiyak siya mga mare, maiuugoy ko nga. Hindi naman umiiyak, nag-iingay lang. Alam mo mga mare, yung kumakanta-kanta ganun. At eto nga yun, no? Kakatuwa nga dito mga mare, gustong-gusto niya na magsalita. Alam mo yung sinusubukan niya magsalita. Minsan nga mga mare, pag sobrang piko niya, nasasabi niya ang mama. Ang sarap nga siguro mga mare marinig kapag nga nasabi niya ang salitang mama. Kung nga siguro mga mare, mararamdaman na isa na nga akong tunay na nanay. Yung tinatawag niya na akong mama. Tuwing may kailangan siya, ay tatawagin niya nga lang ako at andito naman ako para sa kanya. Eto nga ang mag-ama.
Ayan nga mga mare, tingnan nyo naman yung tawa nga ni Kyle. At habang nandito nga kami, may dumating nga mga maring parcel. Ito nga yung nabili kong ilaw nga sa online at tinitingnan ko din talaga kung maganda siya mga mare at kung iilaw. Ganda nga rin kasi dito kung may ilaw nga siya mga mare, kaya lang wala nga ditong kuryente kaya solar lang. Ito ang siran kasi nga malaki na rin pala dito yung mga talong kaya kailangan na nga rin niya lagyan ng mga stick. Kasi nga kung hindi niya ito lalagyan mga mare, kapag nagsipaglaki to at may bunga ay matutumba nga ito. Bumili nga ulit sila mga mare isang truck nga na lupa dahil nga wala na nga rin extra para nga sa okra. Sabi nga ni Ran, malalaki na yung talong, wala pa nga rin siyang tanim na okra. Ang pagtatanim talaga ay kailangan din talaga ng masipag ka, matyaga. Hindi naman din talaga gaganda yung mga tanim nga natin mga mare kung hindi nga tayo nagsisipag magdilig, pataba. Ang sabi nga, kapag may tinanim, may aanihin. Hindi nga lang mga mare sa gulay ngayon pwede nga ihambing. Dahil tulad nga sa buhay nga natin, kailangan din talaga natin magsikap, magtyaga. Dahil kung ano nga ang tininabaho natin, ayun ang aanihin nga natin. Kaya kahit minsan nakakapagod, kailangan natin gumawa ng gumawa, magtrabaho ng magtrabaho, at samahan ng bawat trabaho ng sipag at tyaga. Sa ganun, lahat ng ginagawa natin ay magkaroon nga ng magandang bunga. Marami rin pala nagtatanong kung anong pataba ang ginagamit natin. Nanong ko nga kalaran, urea nga daw ang tawag dun. Punta lang kayo mga mare sa bilihan nga ng pataba at anong sabihin nyo at anong bibigay sa inyo. Minsan kasi mga mare sa dami nagko-comment, hindi ko na talaga ma-replyan lahat. At eto na nga mga mare yung kinagabihan, tuwang-tuwa nga ako paano may ilaw na tayo dito kahit paano. Unti-untiin ko nga lang yan mga mare hanggang sa dumami sila. Legit nga mga mare, ang ganda si tate nga, natakot pa nga daw. Kapag kasi malayo, akala mo parang paraiso sa gabi. Mas maganda sana nga to kung marami nga to mga mare. Sarap din kasi dito mag-vlog ng mga mare ng gabi. Mas mahangin kasi siya mga mare kapag gabi. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.